Yan, good morning guys. Nandito ako ngayon sa may sentrong bayan ng Solano, Tuparisan, Vizcaya. And naglalakad ako ngayon kasi yung gulong ko nabutas. Palitan na talaga yung gulong na ito kasi nga napakalipis na. Tsaka may litaw na ng interior. Ngayon naghanap ako ng bike shop dito. Yan. Sentro lang ito eh. Ito na anong pinaka-sentro ng Solano. Nang matapos ko ng pagdyakan ng probinsya ng Nueva Ecija, saglit ako nagpahinga at nagkape at yunwanan ng video ang paligid ng arko. Tinaha ko ang bulusok na kalsada hanggang sa marating ko ang signboard na sponsor ng Jollibee na ang nakalagay, "Welcome to Nueva Vizcaya." Bahagi ng Region 2 ang probinsyang ito. Ilocano karamihan ang mga tao rito. Vizcaya ang dating tawag sa probinsya. Naging Vizcaya na lang nung dumating na ang mga Espanyol. At ang ibig sabihin ng Vizcaya ay ang mga taong naninirahan sa ibaba ng bundok. At pagbaba ko sa bayan ng Santa Fe, tumambad sa akin ang sunod-sunod ng mga tindahan ng mga native products. Makakabili kayo rito ng mga walis, upuan na yari sa halkan, hamok, pamaypay, salakot, the surely local handmade from their province. At pagkatapos, dumaan ako sa bayan ng Aritaw. At bumungad sa aking harapan ang napakagandang tinatawag nilang bundok ng pag-ibig. At may mga nakaabang na pala sa akin dyan ng mga bikers para magpa-picture. Sinusubaybayan daw nila ang pag-ikot ko kaya alam nilang dadaan ako rito. At pagkatapos namin mag-picture-picture, naisip kong umakyat ng bundok. At tinatawag na tayo ng bundok. Naalala ko tuloy bigla yung mga panahon nung nag-hiking pa ako. Na halos kalahati ng bundok ng Pilipinas na akyat ko. Pero kakaiba talaga ang ganda ng bundok na to kasi ang kulay niya kulay apple green tapos hindi siya limestone katulad ng mga bundok ng Sierra Madre. Lalo na kapag tinatamaan siya ng sikat ng araw, napakaganda niya tingnan. At sa sobrang ganda nga ng view rito, napatiktok tuloy ako. Come give me something I can feel. Oh, oh, oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the apate, At pagkatapos kong umaura at mag-inarte sa bundok, bumaba uli ako ng kalsada para ipagpatuloy ko na ang aking ginagawa. At pagbalik ko nga ng kalsada ay bigla lang lumakas ang hangin. Halos mahirapan na akong pumadyak. At ilang saglit pa pumasok na ako sa bayan ng Bambang. At dadaanan ko rito ang halos maganda bulok na ng mga kamatis na hindi man lang na-harvest. Nakakapanghinayang kasi naawa ako sa nagtanim ng mga kamatis na yan. Sigurado nalugi siya. At pagbili ko ng kalsada, dumoble ang lakas na hangin na halos hindi na ako makapadyak. Hanggang sa marating ko ang sentrong kabayanan ng Bambang. At habang ipinagpapatuloy ko ang aking pagpadyak, umungad sa akin ang napakalawak na palayan. Hanggang sa marating ko ang bayan ng Bayumbong. At habang pumapadyak ako, huminto sa harapan ko ang isang lalaki na kotse na nakasubscribe pala sa aking TikTok channel. At inabutan niya ako ng 1,000. Hindi na nga lang siya nagpakilala. Gusto ko sana maging bahagi siya ng aking vlog, kaya lang siya mismong ayaw. At pagkatapos namin mag-usap, ipinagpatuloy ko na muli ang aking pagpadyak. Salong-salo ko ang matinding init ng araw. Nang nasa may Solano na ako, dito na ako nabutasan ng interior. Naghahanap ako ng bike shop. Nagpalit na ako ng gulong ko sa likod kasi napakalipis na at litaw na rin pati ang interior. At dahil nga mainipin akong tao, iniwanan ko na nga muna ang aking bisikleta para maghanap ng makakain sa palengke. And after 30 minutes, bubalik ako ng bike shop at nakita ko na uli ang bisikleta ko. Maayos na. Ipinagpatuloy ko na uli ang pagpadya ko hanggang sa marating ko ang bayan ng Balabag kung saan nakita ko ang bundok ng Isabela. Inahon ang matataas na kalsada sa bayan ng Jadi. At nang makarating na nga ako sa sentro bayan ng Jadi, ay dito ko nakakanail ang mga pinagbibili ko sa Solano.
At pag nagawi kayo sa bayan na to, dito na talaga ang talamak na bintahan ng mga nganga. Kahit sila naman dito may nagtitinda ng nganga, parang pangkaraniwan na lang talaga sa kanila. Ito na siguro ang tatak ng pagiging isang Ilocano, ang pagmuya ng nganga. At pagbalik ko nga sa kalsada, ilang kilometro pa lang matataas na ahon ang pinadyakan ko. Hanggang sa umabot lang ako sa probinsya ng Isabela. At iyan ang kwento sa likod ng pang-apat na araw ko sa kalsada, mula Pasig, paikot ng buong Pilipinas. Maraming salamat sa panonood and God bless.